Hello everyone, may nag-react dun sa video ko. Sabi daw, ako daw yung vlogger na gusto nang maging carnivore lahat ng tao sa mundo. Paano ko sabihin ko sa'yo in the Bible na mas kinalugdan ng Diyos ang offering ni Abel kesa kay Cain. Karne yung in-offer niya. Sa panahon naman ni Noah ay mas hinib ng Diyos ang karne kaysa sa halaman. Pangalawa yun ha. Pangatlo, ang nagpalakas kay Elijah ay karne na dinala nung uwak nung panahon na siya ay mahinang mahina na at hopeless na, pero dinalahan siya ng karne. Pang-apat, sa panahon naman ni Daniel, ang nagpapalakas talaga sa panahon ni Daniel sa basta sa panahon ni Daniel, puro karne din ang kinakain. Pero nagkaroon ng special request or prayer si Daniel na kahit halaman ang kanyang kinakain, na kahit hindi karne ang kanyang kinakain, kaya niya pa rin mahigitan yung mga kumakain ng karne. Which mean, even din yung ating mga ancestor, there's no such thing as agriculture noong mga panahon na yun. Wala pang mga pataba, wala pang nag-aani. Ngayon, karamihan ng halaman na meron tayo ngayon, puro spray na mas matalino pa ang hayop o uod kung alin ang merong spray o wala, samantalang ang tao kain ng kain. At maraming mga specific na kinakain tayo na halaman ngayon, most especially broccoli. Napakarami, name it under the sun. Napakadaming mga tinangkilik natin ng mga pagkain, which is wala naman ng mga prutas, gulay nung panahon, nung unang-unang panahon. At saka hindi naman talaga nakadesign yung ating katawan sa pagkain ng halaman, sapagkat hindi talaga natin kaya siya i-digest. Kaya siya na-ferment at nabubulok at utot ka ng utot, bloated talaga. At saka even yung mga nasa low carbs na, nung na-encounter nila yung mga videos ko, how passionate I am para ma-enlighten ng mga tao sa pagkain ng karne, nakita nila na oo nga kung nasolusyonan na ang ilan sa mga health issues ko, what if tanggalin ko kaya yung sinasabi ni Pastor? Gulay naman kaya after ma-eliminate yung mga processed food. For the last time around, ito na siguro yung huling option. Then what happened? They are simply amazed na nasolusyonan ang kanilang mga health issues without taking any food supplement, any medicine, even chemotherapy. They are simply amazed. Nakakabaliw, di ba? That we are designed to eat meat, not plants. Di ba? Ang tao nga kumakain ng mga basura, mas tinatangkilik pa ng tao. Kung ituro ko ay pagkain ng karne, wala namang weirdo doon. Mas weirdo yung sanggol, pinapainom mo na ng full of chemical na gatas instead na mapainom siya ng pinakuluan na na sabaw ng bulalo, gatas ng ina. Syempre sa simula, agad pinapainom natin? Mga gatas na na punong-puno ng chemical. At yun ay tanggap na ng mundo. Nakakatawa lang talaga na gano'n na tayo ka-weirdo, kasaradong utak, na gaano ka-espesyal ang karne para i-bash natin. Ganyan na tayo ka-illiterate. Peace.